Magandang umaga po. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, September 11, 2023. Sa kasalukuyan, base sa ating latest satellite images ay dalawang low pressure area ang ating minomonitor. Yung isa ho nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, nasa 875 km east northeast sa extreme northern Luzon, habang yung nasa labas naman ay nasa 1,960 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Pareho ho nating hindi inaasahang magiging bagyo or maliit yung chance na maging bagyo itong dalawang low pressure area na ito. Bagamat itong nasa labas nga ay nagpapalakas din ho ng hanging habagat na siyang nakakaapekto, partikular na nga dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya inaasahan ho natin magiging maulap yung kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Habang yung trough o extension nitong low pressure area na nasa loob ng Philippine Air Responsibility, inaasa natin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may extreme northern Luzon, itong bahagi ho ng Batanes at Babuyan Island. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, makikita ho natin medyo mainit na tanghali pa rin ating inaasahan, habang malaking tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog o mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon, hanggang sa gabi o minsan ho sa madaling araw. Kadalasan tumatagal ito na 1 hanggang 2 oras. At narito nga ho magiging lagay ng panahon dito sa area ng Luzon. Makikita ho natin malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, habang sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ng mararanasan. Posible pa rin yung mainit at tanghali habang malaking tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25, habang sa Tuguegarao, nasa 24 to 32. Hanggang 33 degrees Celsius naman ang temperatura sa Kamaynilaan, sa Tagaytay 22 to 32, sa bahagi ho ng Legazpi 25 to 34 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa hanggang 33 degrees Celsius. Inaasahan din ho natin dito sa may Kabisayaan ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, habang mainit at tanghali rin ang maaring maranasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu hanggang 32 degrees Celsius, at gayon din ho yung temperatura sa Tacloban hanggang 32 degrees Celsius. Habang dito sa may bahagi ng Mindanao, inaasa natin ang maulap na kalangitan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, dulot ho ng southwest monsoon o habagat, habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms din ang maaring maranasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro sa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon din ho, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng inaasa natin magiging pag-alo ng karagatan. Pero nagpapaalaala pa rin tayo kapag may mga biglaang thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Narito naman ho ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Sa sunod na 3 araw, makikita ho natin sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao. Generally, medyo posible mainit na panahon pa rin yung mararanasan natin, habang mas malaki yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura in the next 3 days sa Kamaynilaan ay mula 24 to 32, sa Baguio ay 17 to 25, sa Legazpi 24 to 33 degrees Celsius, dito sa Cebu, nasa 25 to 33, habang sa Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 6:01 ng gabi. At para sa ating mga latest update, lalo na ho sa mga thunderstorm advisories at mga heavy rainfall warnings, maaari tayong mag-follow o mag-subscribe sa ating iba't ibang mga social media platforms.